Ba, Jim? Okay lang. Ayan. Parang mababa, okay lang. Dapat mula dito, mahalin na po yan. Amen po ba? Amen. Mamahal-mahal naman po ba yung mga katabi natin? Pakalinan namin. Amen. Kaya hindi po mamahal Okay na po ba? dapat Or po higher? mahalin ng mga yan. Amen po. Salamat sa Panginoon sa isang linggong nagdaan sa ating mga buhay. Tunay na nga po na ang dami-dami natin na maaaring ipagpasalamat sa Panginoon. Kahit na isang linggo pa lang yung lumipas, I believe na maraming mga bagay na ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay for the last week. Hindi naman natin ito pwede i-share ng isa-isa. But I believe na bawat isa sa atin ay mayroon kahit isang bagay na gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po? Kung sino po yung may gustong ipagpasalamat sa Panginoon, pumalakpak nga po ng malakas. Amen. Tuloy nga po na ang kagalakan ng isa sa atin ay magiging kagalakan din po ng iba. At the same time, kung paano naging mabuti ang Panginoon sa atin, and we can share it sa ating mga kapatid, then it becomes a blessing to them, it becomes an encouragement to them. Sa ating mga kapatid na naririto, we'll request po to fill up the chairs in front. Para po yung mga mamaya po dadating, pupunta na po sila sa likod. Meron po bakante dito sa, yan. Yan, tatlo po yung bakante. Fill na po natin. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Yan, dapat tayo yung mga close. Para tayo ay magiging open. Tama po ba? Thank you, Lord. Every Friday naman po ay tayo nagkikita-kita. But in between the days, meron po tayong mga gawain. We're still inviting everyone na maka-attend po tayo sa mga gawain natin the whole week. Pero this is the time for us to celebrate God's goodness and God's faithfulness as a family dito sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na itong araw na ito ay tunay na itinilaga ng Panginoon para tayo ay magkasama-sama na ganito? Hindi naman tayo everyday na nagkikita na ganito, di po ba? Pero ito ang araw na itinilaga ng Panginoon para tayo ay magkasama-sama at sama-sama magpuri, umawit at sumamba sa ating Panginoon. So hayaan niyo pong i-share ko po sa inyo itong verses po na ito from Psalms chapter 100 verses 1 and 2. Sabi po dito, yan. Shout for joy for the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. I believe po the whole week, hindi naman po siguro yung natapos yung isang linggo na hindi man lang tayo naawit sa Panginoon. Di po ba? Kahit po minsan yung awit ayaw naman sa atin, but pag tayo nakarinig ng awit na para sa Lord, yun yung parang nag-uudyok sa atin but to sing and praise the Lord. Pero dito, sa mga oras na to, we are encouraged to shout for joy. Yung joy na nanggagaling dito sa puso natin, na yung joy na hindi galing sa outward, na ang nagiging source ng joy natin, yung kaligayahan natin, hindi yung kung ano yung nakikita natin sa labas. Hindi yung dahil meron tayong nakuha bagong bagay, o meron tayong or even an answered prayer, or even mga tao na nagbigay sa atin ng kasiyahan. But it is the joy that comes from our hearts na lumalabas sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Lumalabas sa ating face, lumalabas sa ating mga labi. Sabi doon, shout for joy to the Lord, all the earth. Dahil alam natin na yung Panginoon na meron tayo sa buhay natin, iyon ang may lalang ng lahat. May lalang sa atin, may gawa sa atin, may likha sa atin. But ano yung response natin? Is to worship the Lord with gladness. Tingnan ko nga po yung gladness.
Asan po yung gladness sa ating mga face? Asan yung gladness? Amen? You're my sleepy gladness. Sleepy gladness. Ayan, tingnan po natin yung bang mukha ng katabi natin, showing the gladness sa kanilang mukha. And come before Him with joyful songs. Joyful heart, with the joy and joyful songs. Because lahat ng mga nangyayari sa atin, ito ay inilalabas lang ng Panginoon. Kasi kung ano yung nandito sa heart natin, it will come out. If we are filled with God's Word, if our hearts are filled with thanksgiving to the Lord, if our hearts is filled with gratitude sa ating Panginoon, lalabas at lalabas yan sa labi natin eh. Di po ba? And we are encouraging everyone today na ibukas natin yung ating mga bibig, yung ating mga labi. Even we cannot sing the songs, even we cannot copy the tune, let's open our mouths. Hayaan natin na gamitin ng Panginoon yung ating mga labi para sa pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat sa ating Panginoon because it is in our hearts. Huwag nating hayaan na ikip natin sa heart natin yung gustuhan natin magpuri sa Panginoon because we are shy of showing these actions, we are shy na marinig ng ibang tao yung lumalabas sa bibig natin na papuri sa Panginoon. No! Today, we are encouraging everyone to open our mouths of our praises and thanksgiving sa ating Panginoon. May it be, we are going through the lyrics of the songs, maaari natin siyang basahin, but I'm encouraging everyone to open our mouths. Hayaan natin na yung boses natin ay lumabas sa ating mga bibig, na boses ng pagpupuri, boses ng pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Huwag tayong mag-hesitate na itaas yung ating mga kamay para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Can I help nga po? Tingnan natin, taas mo natin ang ating kamay para sa ating Panginoon. Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord. We're encouraging everyone po. It is not wrong to raise your hands to praise the Lord. Hindi po yun kahiyahiyang gawin. Hindi po kahiyahiyang gawin na ibukas natin kahit out of tune tayo because this is what is in our hearts. We want to sing joyful songs to the Lord because we have the joy in our hearts that's pouring out of our mouths, pouring out of our hearts ngayon sa araw na to with our family. Okay po? So, ngayon po yung araw na to na sama-sama tayong aawit, magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Huwag po natin sayangin yung araw na to. Like we are, every Friday, we are telling everyone that if ever this is the last time that we will be here together as a family to worship the Lord, then, ano yung dapat natin gawin? Then we should give all the best that we can give to the Lord. Hindi po ba? Kasi, pag iniisip natin mga huling bagay na gusto natin gawin for our personal life, yung pinakamainam yung gusto natin gawin, di po ba? What did this for the Lord? Di po ba? Today, let's give all the best worship, the best praises, the best offering of our lives na bibigay natin sa Panginoon. So, I'm requesting everyone po, before we start, we will say a prayer to the Lord. Hallelujah. Kahit kung lahat ay tumayo. Yes, Lord. Hallelujah. We praise and thank you, Father God, sa araw na to. Truly, Panginoon, that you have already won the victory for us, Panginoon, ngayon pa lamang sa panimula ng aming gawain sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, for continually reminding us, Father, that this is our time to give back, Panginoon, sa inyo. Our praises, our thanksgiving, lahat ng papuri namin, Panginoon, ay nais namin ibigay sa inyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang aming mga gagawin, Panginoon, mula ngayon hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito,
Lord God, nawa ay kaluluran niyo po, Panginoon, ang lahat ng ito. And Lord God, may you find our hearts, Panginoon, in line with yours. Natunay, Panginoon, that you help us to empty our hearts and empty our minds, Father God, that feed us only with your presence, Father God, from this time, Panginoon, that we can feel your moving, Panginoon, sa aming mga buhay, and moving in our midst, Father God, as we will start, Panginoon, in our worship celebration, Panginoon. We are celebrating your goodness, Father God. We are celebrating your love for us. We are celebrating your faithfulness in our lives, Father. Before we start, Father, we just want to ask, Father, your cleansing, Panginoon, your forgiveness, Father God, amongst all of us. If ever you find something, Panginoon, you find it in our hearts, in our minds, that we have done, we have said, Lord God, that is not pleasing to you from this time, Panginoon. Lord God, we pray for your forgiveness and your cleansing be upon each and every one of us, Panginoon. Na tunay, Lord God, na kayo ay tumuhay sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Kayo ay malulugod at tatanggapin nyo, Panginoon, lahat ng aming mga papuri at pagsamba para lamang sa iyo. Maraming salamat, Father, at lahat ng itatayo niyo, Panginoon, sa kultong ito. Lord God, I pray that you will anoint them, Father God. Lord God, you will anoint them, Father God, with the power that comes from you, Father. You will anoint them, Panginoon, with the power that comes from you, that lahat na kanilang sasabihin, Panginoon, ay tunay na maging kalakasan, pagtuturo at pagtatama, Panginoon, at blessing para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, maitaas, Panginoon, sa lugar na ito. At tunay na nais namin ibalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Everybody will say, Amen. 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 Sige po, ituloy natin ng malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Lord, napakabuti mo, Lord, tayo sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Amen. Sige po, habang tayo nag-start, i-welcome po natin ang bawat isa. Kabayan po natin sila. Habang kinakabayan po natin sila, iparamdam po natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal through Jesus Christ. Amen! Napakabuti ng Diyos. Amen! Hallelujah! Sige po tayo lang ng mission. I-welcome po natin ang bawat isa.
Puri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. At kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Muli nga, Panginoon, na ikaw lang ang aking Diyos sa buhay sinasamba, Panginoon. Hallelujah! May sabi nga ni David, maawit, mapupuri, at iniwa ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugan ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, amen. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. At kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Lord, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na tunay na tapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Puri ka namin sinasamba at dinadalinaw, Lord. Bubuhos na Yahweh, Yahweh. Dalang niya'y magkagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. At kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede mo palitin ang mga palakpakan ng ating mga kamay. Amen. Sa
Yun pa lamang, Lord, sobrang laki ng blessing na natatanggap namin sa iyo, Lord God. Lord, we thank you, Father God, na hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Yung palang moment, Lord God, na gumising kami sa araw na to, Lord God. Napakalaking pasasalamat na po namin yan sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin, Lord God. At tumayo, Lord God, na umawit, Lord God, ng papuri at pagsamba, Panginoon. We acknowledge your presence in this place, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na nasa kalagitnaan ka, Lord God, namin at nakikinig sa mga papuri at pagsamba namin, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kami ibang nanaisin, Lord, kundi maitaas namin ang iyong ngalan, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Tinataas namin ang iyong ngalan, Panginoon. Sige po, buksan po natin ang ating mga bibig. Purihin po natin ang ating Diyos. Hindi po tumitingin ang Panginoon kung ano man yung sinamboses ang meron ka ngayon. At tinitingnan ng Panginoon sa oras na to ay ang puso mo na nagpapakumbaga sa kanyang presensya, ang puso mo na kaya mong ibigay sa kanya.
presence today. Panginoon, patuloy kami nagpapasuri, Panginoon. Suriin mo ang aming puso, ang aming mga buhay, Lord God. Kung sa mga panahon na to, Panginoon, mayroon kaming dala sa aming mga puso, Lord God. Nais namin ibigay lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng aming mga alalahanin, aming mga nararamdaman at this time, Lord God. Hindi po namin ito kaya lahat pasanin with our own strength. Just want to give it all, Panginoon, sa inyo. Maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. Sa lahat-lahatan ng aking buhay. Lord God. Na tunay, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, sa aking mga gawa, na tunay na ikaw, Diyos, ang naghahari sa aking mga buhay. Na ikaw, Diyos, ang gumagawa at may-ari na ng aking mga buhay. Hindi na po yung pansarili po namin kagustuhan. Hindi yung mga pansarili namin mga plano. But Lord God, your will be done in our lives. We just want to lay it all, Panginoon, into your faith, Lord God. Sa iyo po namin ito nais ipagkatibala, Lord God. And may your will be done. May your will be done in our lives, Panginoon. Patuloy kayong maghari at sumama, Panginoon, sa aming mga buhay from this time onwards, Panginoon. Patuloy ninyo sana kalugdan, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon. Nagpapatuloy at nagnanais magpatuloy, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, sa inyong presence, Lord. May your name be glorified, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And amen. Hello. Hello po. Morning po. Morning. Hindi nga po napakasarap ng pulit. Yes. Hindi ba kaya sa ibang bansa? Merry Christmas, everyone. For this last end of this program of His Word, the Word of God will be delivered to us today on Associate Pastor Seth and Kuya. And today's scripture verse passage, the program is taken from Gospel of Dr. Luke chapter 15, verses 15. I repeat, today's scripture verse is taken from the Gospel of Dr. Luke chapter 15, verses 15. Ito, Lucas 15:24. And he arose and came to his father, but when he was still a great way of his father, say him and had completion and ran and fell on his neck and pieces in. May the Lord and bless
blessing to all victims of this work. Even now. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya Percy, ang sarap sa puso na tayo ay nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon. Di ba? Parang yung mga sakit-sakit natin sa ating mga katawan, parang wala. Parang hindi natin nararamdaman pag tayo ay nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon, umaawit ng mga papuri sa ating Panginoon. Napapalitan siya ng kakaibang lakas, kakaibang joy. Pagpasok mo dito, parang lusada po. Pero salamat sa Panginoon, hindi po ito magic. Hindi po ito something na hindi kaya ipaliwanag. But ito po ay kapangyarihan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yes. Amen. It is the power of the Holy Spirit that is moving in our midst. Sabihin pa natin na alam tayo, parang ang narinig ko, hundreds and hundreds ang umaawit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, talagang yun ay moving and power of the Holy Spirit that is in us. Naniniwala ko ba tayo doon? Amen. So, palampakan nga po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sa isang linggong nagdaan, tapos pagdating natin ng Friday, ganito yung ating experience. Maaari natin bitbitin, double beat sa ating pagsabak na naman, simula bukas. Yung iba, mamayang hapon. Diba? Mamayang hapon, yung iba, pagkatapos mag-worship service, mayroong trabaho, diba? Bukas, babalik. But the power that the Lord has given to us, dito na sa atin yun. Minsan, kailangan lang talaga natin siyang i-activate kasi minsan, natatakpan na ating mga alalahanin, mga iniisip na mga problema. But still, the Lord has given already the power. He has given already to us. Amen po? So ngayon po, hayaan niyo lang po akong magkwento sa inyo. Yan. Salamat sa Lord. Yan po. Yan. Salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo ay magkwekwentuhan lang po. Yan po, mga 40 minutes lang po yung ating kwentuhan. Salamat sa Lord. Ang binasa po natin na word is from Luke chapter 15, verse 20. Nabasa po natin. Siguro po, familiar po tayo dito sa part ng passage po na to. Kaninong story po ito? Sino po yung yes! 1 point. Okay po, yun po ay nakuha po natin sa story po ng prodigal son. In Tagalog, ano po yung story na yun? Yung Tagalog po ng prodigal. Anak. Yun, ang anak, medyo malalim po siya, pero siya ay yung prodigal son. Madalas po natin siyang napapakinggan. So sabi po dito ay, no matter how far you've wandered, God's grace runs farther. Kaya po, balik-balikan po natin itong word ng Lord na ito. Say, no matter how far you've wandered, God's grace runs farther. Sabihin nga po natin, God's grace runs farther. Hindi further, ha? Farther. Yes. Thank you, Lord. Bago po tayo magsimula, hayaan muna po tayong tumingin po sa Panginoon, sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Truly, Father God, I just want to give back the glory to you. Whatever message, Panginoon, nais niyong bigay sa amin, Lord God. Prepare our hearts, Panginoon. Patuloy po na kayo ang mamuna, kayo ang mangusap, Panginoon. Your servant, Lord, only. Kung maitaas ang kalagnaaan. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito, church, there are some people who think that this story is about a bad son. Sabi natin, ang title nitong passage ito is
the prodigal son. Others think it is a story of two brothers. Pag alam po natin yung buong storya, magigets po natin. But I believe Jesus intended us to see something greater. Today, the Lord is intending us to see something greater other than the prodigal son and the two brothers. This is the story of a father who never stopped loving. Okay po? Makikita po natin dito, yung bang story, yung mga, pabalikan po natin yung story na yan. The younger son had everything a person could ask. Kasi di po ba, ang story po na to, hindi naman mahirap yung prodigal son yan, yung son na pinag-usapan natin, di ba? Meron siya ng lahat ng bagay na kailangan niya sa buhay. He had a home, he had security, and a love of his father. Yet, anong gusto niya? He wanted a life on his own terms. He demanded his inheritance, left his home, and wasted everything in reckless living. Pakinggan po natin yung mga words, di ba? Iniwan niya, kinuha niya yung kanyang mga mana, iniwan niya yung bahay nila, at nilustay niya ng walang humpay, walang recklessly, walang rules sa pag-spend. And then, gusto niya na mamuhay sa own terms niya, ayaw niya na pagsasabihan ng tatay niya. Maybe his money disappeared, his friends vanished, and found himself saan? Saan po niya yung natagpuan yung sarili niya after naubos na yung pera niya, after iniwan na siya ng lahat ng mga friends niya, saan niya natagpuan yung sarili niya? Yes! Natagpuan na lang niya yung sarili niya sa isang pig pen, sa kulungan ng mga hayop. Okay po? Mufti, mga baboy po ang the lowest point of a Jewish man. Kasi yun po yung ayon dito po sa ating napagbuhaan nitong research. Kasi di ba sa kanila, ang pagtatrabaho sa ganitong uri ng trabaho ay sobrang baba. Okay po? But it was there in the pig pen that he remembered his father's home. Doon sa kanyang lowest point of his life, doon niya ulit naalala. Naalala niya ulit yung bahay ng tatay niya. Sometimes God allows us to reach the end of ourselves so that we will discover we still need Him. Amen. Minsan, hinahayaan tayo ng Panginoon, sige, diyan ka muna, anak. Sige, happy-go-lucky kita muna dyan, anak. But at the end, ano po ang sabi? The Lord, God allows us to reach the end of ourselves that we will discover that we still need Him. Yung wala na tayong mga balingan, left, right, up, down, wala na tayong mga pagbalingan. But then, we will remember, we still have the Lord. Di po ba? Somebody once said, sin will take you farther than you wanted to go. Pag tayo nagkakasala at iniisip natin, oh, happy, sige, go. Farther than we can. Sige, hanggang sa kalayo-layuan na nakagustuhan natin gawin, yung personal nating kagustuhan, sige, kalayo-layo ka na. Sige, hanggang gusto natin, di ba? Ang kasalanan, hindi naman siya hininto lang di ba? Di ba po? Sin will take you farther than you wanted to go. Hanggang sasabihin mo na, yes? Sin will take you farther than you wanted to go, keep you longer than you wanted to stay, and more than, nasa na ako? Wanted to stay and cost you more than you wanted to pay. Ulitin ko po. Yes. Sabi ko, sin will take you farther than you wanted to go. Keep you longer than you wanted to stay. And cost you more than you wanted to pay. Di ba po? Yet, the wonderful truth of this passage is this.
No matter how far sin takes us, God's grace reaches farther. Again, farther. Farther. Okay po? No matter how far sin takes us, God's grace reaches further. Amen naman po dyan. Amen. Yun po yung katotohanan. And number one, we just want to say, the Son made a decision to return. Ano ba yung ginawa ng anak? Pag-usapan po natin itong story. Number one, the son made a decision to return. Return where? Back to the Father. Return to his father's house, di ba? So he got up and went to his father. Yun po yung unang sentence or phrase. Di po kaya natin ito. Everything changed with one decision. If we want to continue to sin and move farther from the Lord, yes, hayaan na lang ng Lord. But that decision will change. Everything will change in one decision. What's the decision of the Son? The Son decided to get up and go back to his Father. Di ba nag-decide siya, and then he got up and decided to go back to his Father. The miracle did not begin at the Father's house. Hindi yun nagsimula doon sa bahay ng tatay niya. Nagsimula yun doon sa situation na nasaan siya, sa kulungan siya ng baboy, di po ba? So it started there. Di po ba? Nag-decide siya, so he got up and went back to his father. It began in the son's heart. Amen? Repentance always begins with a change of direction. If we wanted to continue to sin and live in sin, we can go as long as we want. But the decision will come from you on which situation you are right now. Doon magsisimula. And then repentance will always begin with a change of direction. He stopped blaming others. He stopped making excuses. He admitted, I have sinned. That is where revivals begin. It starts with your decision, my decision, to go back and admit that we have sinned. Okay po, sabi po sa Acts chapter 3 verse 19, repent, then turn to God. Hindi repent and go back to sin. It says, repent, then turn to God. And in Isaiah chapter 55 verse 7, it says, let the wicked forsake their ways, He will really pardon. Okay po? Let's say when we realize you're driving the wrong way, mga drivers. The answer isn't not to press harder the accelerator. Di ba? Pag tayo ay na wrong way tayo, pag tayo nag-drive, pag alam natin na naka-wrong way na tayo, ano bang gagawin natin? Bibilisan pa ba natin? Press pa ba natin accelerator natin? No! The answer is to turn around. Hindi po ba? Tama po? Repentance is a spiritual U-turn that brings you back to God. Amen po? Amen. Yes. Perhaps somebody today have been delaying their return to God. It might be late tomorrow. Kung patuloy natin ipagpapabukas yung ating repentance sa Panginoon, yung ating pagbalik sa Panginoon, tomorrow might be too late. The first step home is simply saying, Lord, I'm coming back. Is for us to say to the Lord, Lord, I'm coming back. And number 2, sabi po dito, the Father never stopped watching. While he was still a long way off, the Father saw him.
Yan po natin, yung pangalawang part po ng ating verse. Yun po sa Luke. While he was still a long way off, his father saw him. How could the father recognize him from such a distance? Sa tingin niyo po ba? Kasi sabi dito, while he was far long off. Paano kaya siya nakalala ng tatay niya? Kasi, because he had been looking for him. Every morning, looking. Every evening, looking. Every traveler, looking. Kasi di ba, ito yung bahay nila. Tapos, ano na yan, daan. Imagine lang po natin yung mga lumang sila, yung mga setting ng mga panahon nito. Diba? Every morning, nandiyan lang si tatay, looking. Every evening. Now, every traveler, siguro lahat ng dadaan dun sa kalsada nila, tinitingnan ng tatay. Hope never died in the Father's heart. Can I tell you something before you ever started looking for God? God was already looking for you. Amen. Ito? Sabi po dito sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Bago pa man natin siya hanapin at balikan, nandun lang siya. Patuloy lang hinahanap ka. Patuloy lang na hinihintay ka. And it says in John chapter 6 verse 37, whoever comes to me, I will never drive away. Sa tingin ba natin, sa sitwasyon natin now, sa sitwasyon natin ngayon, kapag ba tayo ay lumapit sa Panginoon, ipagtatabuyan niya kaya tayo? No. No. He will never drive us away. Ay, pagtatabuyan. Tagal mo na dyan sa buhay na yan. Huwag ka na dito. No. The Lord will never drive us away. He is always there looking at us, waiting for us. Okay po? Many parents leave the porch light when a child is late coming home. The light quietly says, I'm still expecting you. God's light of grace never goes out. Di po? Katulad po tayo, yung mga nanay natin, kapag tayo gagabihin tayo ng uwi, minsan, most of the time, iiwan nilang buhay yung pinto, yung ilaw sa labas ng bahay natin. Bakit? Hinihintay na. Or even makatulog sila ng konti, they are expecting that you will come home. Yes? How much more our Father in heaven? How much more? Yung more love niya para sa atin, more than our parents loved us, our God the Father loved us more. Di po ba? You may have stopped praying, you may have stopped believing, and you may have stopped hoping. But God never stopped loving you. Never. Ulitin ko po sa ating lahat. God never stopped loving you. Pwede po naman sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin natin dyan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Because we are again reminded that God never stopped loving us. Yes. Thank you, Lord. Amen. The Father, number 3, the Father ran without compassion. Without compassion. He was filled with. The Father ran with compassion. He was filled with compassion to run to His Son. Jesus, listeners would have been shocked. A wealthy Jewish father did not run. Run meaning to lift his robe and exposing his legs. Something considered undignified for older man. Isipin po natin, nung mga unang panahon, para makatakbo yung isang old man, di ba, ang suot-suot nila is yung mahabang
ano nila, na patong-patong siya, di ba? So for an old man to run, sinabi ito, hindi naman sinabing walk slowly, para salubungin yung anak niya, di ba? Ano yung sabi dito sa word? He ran. At saka, before, ang pagtakbo, hindi siya parang kagalang-galang gawin ng mga kalalakihan, lalo na yung mga katandaan. But then, ano yung ginawa na action ng tatay niya? Di ba, he ran. Then, kaliwali, sabi niya, kaliwali, anong sasabihin ng kapitbahay ko? Makita niya akong iakyat ko yung, yung road ko? Hindi ko napapansin anong sasabihin ng ibang tao para sa akin, but I just wanted na salubungin ko yung aking anak. Di po ba? Yet, love was stronger than pride. Kasi, syempre, kung matanda ka, normally, pagka may edad na tayo, minsan, yung pride natin, di po ba? Mga magulang? Di po ba? Wala. Hindi. Wala na yan, pride. Grace was stronger than tradition. Kasi tradition nila dapat hindi ko makita ang iyong mga heel or yung paa. Then mercy was stronger than public opinion. Diba? Sabi na natin, kahit ano pang sabihin ng kapitbahay ko, makita niya ang old man, tumatakbo, makita niya, bitbit niya ang kanyang robe, makita ng mga tao, kita ko ang paa niya. Hindi na niya yun pinansin, di ko ba? Hindi na niya binigyan ng importansya kung ano pa yung mga bagay na yun. The father did not wait for his son to explain. He ran before the apology. He embraced before the confession was finished. He accepted before the son was cleaned up. That is grace. That is what the Lord has given to us. Again, I will repeat. Di ba? Ito pinapakita sa atin yung ginawa ng tatay sa kanyang anak. First, pakinggan po natin. The father did not wait for explanation that we always tend to do, to explain ourselves. Again, he ran before the apology. Hindi siya naghintay sa gate. Hintayin ko yung anak ko mag-sorry sa akin. No! He embraced before the confession. Niyakap niya agad yung anak niya. He ran and he hugged. Embraced. Di po ba? Bago pa nakapagbitaw na kahit isang salita yung anak niya, nayakap niya na mismo. Nayakap na niya na mauna. And he already accepted the son bago pa siya nakaligo. Bago pa siya nakahugas ng mukha, bago pa siya nakapag-wash up. He accepted before the son was cleaned up. The same thing that what the Lord is doing to us. That is grace. Yun ang grace ng Panginoon para sa atin. That before we open our mouth, tanggap niya na tayo eh. Tanggap niya na, accepted niya na tayo. Amen? Amen. Yun yung katotohanan, yun yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. But sabi ko sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. When, while we were still sinners, Christ died for us. It's not like, pagkatapos mong maging mabuti, mamamatay ang Panginoon para sa iyo. No! Pinakita na niya yung love niya for us when we are still sinners, when we were still sinners. Christ died for us. Amen po? And as the Father has compassion to His children, sabi po, sa Psalms chapter 100 verse 13. Yun po. Tingnan po natin itong isang illustration. Sabi po dito, when a child falls on a muddy ditch, pag ang isang bata po ay nahulog sa pugitan, a loving father does not stand back and shout, clean yourself first. Anong ginagawa ng tatay? He will reach down, lift up his child, and then cleanse them. That is exactly what God does. Sa ating lahat. Hindi niya sinasabi sa atin, okay, maging mabuti ka muna. Maging tama muna yung buhay mo bago kita ililigtas. Bago kita mamahalin, dapat perfect ka na. No! Even in our deepest
part of our life, nakalunod-lunuran na tayo sa ating mga buhay na ating patuloy na pagkakasala sa Panginoon, still, the Lord is reaching us and lifting us up and then He'll lead us. Amen? That's how the Lord is loving us. Patuloy ng pagmamahal sa atin. Some people stay away from church because they think they must fix themselves before coming to God. Saka na lang ako pupunta sa simbahan pagka okay na yung buhay ko. Saka na lang ako babalik sa church pag okay na, pag kaya ko na. O, di ko ba? Naririnig po natin yan. But the gospel says, ano pong sinasabi ng Word of God? Come first. And Jesus will do the changing. Amen? Hindi po tayo yung gagawa ng changing sa ating buhay, but the Lord. Amen? Number 4, the Father restored what sin had stolen. Sabi dyan, the Father hugged him, He kissed him, He gave him the best robe, ring, sandals, then He prepared a celebration. Why? Why? Dahil po itong tanong sa akin ni Mimi. Why? Kailangan po may explanation. Bakit po ba? The Father hugged him. Ito na po yung last part. Hugged him, He kissed him, He gave him the best robe, the ring, sandals, and He prepared a celebration. Bakit? Why? Bakit po? Sabi natin, number 4 is restored what the sin had stolen. The Father restored what sin had stolen. Ano ba yung ninakaw ng kasalanan doon sana or sa atin this time? Because the Son was no longer treated as a servant. Di po ba? Pumasok siya bilang tagapagpakain ng mga hayop ng baboy. But then, when He go back to the Father, to His Father, He is not treated like a servant anymore. He was restored as a son. Amen? And we are restored to become children of God. Amen po? This is what Jesus does for everyone who comes to Him. He doesn't merely forgive, He restores. Amen? He restores. He gives us a new identity. Kung ano man yung identity na meron tayo sa ating noo before na makilala natin at magbalik tayo sa Panginoon, He gives us a new identity. Ano po yung mga identity na meron na tayo ngayon? Child of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. You already considered a child of God. Amen? Di ba bago umalis yung son, di ba, anak na siya? Umalis siya, nagpakalayo-layo siya. Tingnan po natin yung flow. Nagpakalayo-layo siya, nagpakasarap siya doon, nagkasala siya doon, everything. And then, naging servant na siya ng iba. Same as we are being servant of our sins. But then when we go back to God, binigyan tayo ng bagong identity which is child of God. Diba? Binalik sa Kanya yung Kanyang identity. And again, a new future and a new beginning. Iyon yung binigay ng Father dun sa Kanyang Son. Diba? He gives a new identity, a new future, and a new beginning. This is also what the Lord has given to us. He doesn't merely forgive us. Yes, forgiven is there. But what it is more than forgiving is the restoration of our lives. The restoration of our self. A new identity, a new future, and a new beginning. Amen po? Amen. And it says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pakinggan natin, alam niyo na po ito. If anyone is in Christ,
Malakas po. Ayun, new creation na. Amen po. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus, says in Romans chapter 8, verse 1. Tunay po na pag-ibig lang at ang Panginoon lang yung may kakayanan na gawin itong mga bagay ito. Wala na sino man. Example po, when a priceless painting has been damaged, an expert restorer carefully restores it. Bakit? For example, ano yung isang famous na painting? O, Mona Lisa. Sabihin na lang natin, Mona Lisa. Kung madadamage yung Mona Lisa, kukuha sila talaga ng magre-restore nun. Diba? Yung parang i-restore siya na parang walang nangyaring damage. Bakit? Bakit kaya? The expert restorer carefully restores it, not because it has lost its value, because its true worth remains. Ulitin ko po. Di ba po? The expert restorer carefully restores it, the painting, not because it has lost its value, but because its true value remains. If i-fix niya yun, i-restore niya, kasi yung true value nun is ganun pa rin. Hindi nagbago yung worth niya. Di ba po? God sees our value, your value, even sin has damaged your life. Even the sin has damaged our lives. God sees the value, our value. Amen? God has sees your value, even the sin has damaged your life. He restores what the enemy tried to destroy. Patuloy-patuloy po natin i-remind sa atin ito because we are in this world. That Satan will continue to remind us that you are not worthy. You are not valuable. You are not important. You are a sinner. But the Lord keeps on reminding us of our true value. Amen po? Amen. He restores what the enemy tried to destroy. And for our conclusion po, the beauty of this story is not the greatness of the son's repentance. The beauty is the greatness of Father's love. The Father saw him. The Father felt compassion. The Father ran. The Father embraced. The Father restored. That is exactly what God has done for us through Jesus Christ. Palagi po natin itong aalalahanin sa ating araw-araw na buhay. What God has done for us. On the cross, Jesus ran towards us with His love. At the empty tomb, He declared that grace won the victory. Amen? Amen. He had won the victory, and it is for who? Yes, for us. Amen. The empty tomb has declared that grace had won the victory. Today, the invitation is still open for everyone. No matter where you have been, where we are, no matter what we have done, no matter how long you have been away, we are here. But if our hearts is far or in other place other than in the presence of God, the Father is still watching. The Father is still waiting. And the Father is still ready to receive us, receive you. Don't stay in that far country. Country, in a sense, the place in our life that is far from God's presence. Don't get
away. Don't let shame silence your faith. Get up and come home. Amen? For the Father is waiting with open arms, and His grace is greater than your past and present. If ever we find it in our hearts that I am far from the Lord now, because alam naman natin kung ano na yung tinanggap natin sa atin, your heart. Don't harden our hearts. If His voice is telling to you, don't harden our hearts anymore. The same Father who welcomed the prodigal son welcomes you today, guys. Come home. His arms are open. His mercy is available, and His grace is sufficient. And everyone who comes to Him in faith will never be turned away. Amen. Amen. Let's all pray. Yes, Lord, Father God in heaven, we thank you, Father, for again reminding us of your love for us. We thank you, Lord God, because you're always waiting for us. You're always looking at us. And Lord God, as we come before you, Panginoon, sa mga oras na to, if ever we are in the far country of our lives ngayon, sa anumang bahagi, Panginoon, ng aming mga buhay, that we feel that we are far from your presence, Lord God, we just want to come before you, Father. We just want to come back, Panginoon, sa inyong presence, sa inyong bahay, Panginoon. And we thank you, Father, because you have won the victory already for us. Thank you, Lord, for your love, and we thank you for reminding us of this love for us. Patuloy namin, Panginoon, hahawakan at panghahawakan, Panginoon, itong pag-ibig niyo sa amin. And may you find us, Lord, our lives, nakaaya-aya, Panginoon, sa inyo. If ever there is someone here, Lord God, whom wanted to go back to you, Panginoon, that we find ourselves sa parang malayo kami, Panginoon, sa inyo. Lord, we wanted to come back to you. We just want to raise our hands. We'll pray. Patuloy na mangusap ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Lord God, naririto, Panginoon, ang inyong mga anak. Patuloy kami, Panginoon, nagnanais, Panginoon, na bumalik, Panginoon, sa inyong presensya. And Lord God, we thank you that you are there waiting for us, loving us, and given us, Panginoon, this identity to be your children, Panginoon. And the identity that have stolen by sin, Lord God, you have given it back to us, Panginoon. You have given it, Panginoon, sa amin. And the celebration for us ng mga nagbalik, Panginoon, sa inyo, we want to rededicate our lives, Panginoon, sa inyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kang mangusap, patuloy ka, Panginoon, na maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. From this day forward, Panginoon, ang aming mga buhay. Patuloy ka namang makita, Panginoon, sa aming mga buhay as we dedicate and we pray, Panginoon, the transformation that comes from you, Panginoon, ay tunay na makikita, Panginoon, sa aming mga buhay. Na tunay, Panginoon, na aming mararamdaman, patuloy naming mararanasan sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, maitaas at makita sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming papuri, panalangin, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.
Good morning po. Are we still here? Are we blessed? Yes. To the word of God po. Marami tayong bit-bitan, no? Baon-baon. Tunay nga po yung salita ng Diyos is always keeps reminding us, teaching us. Maraming tinuturo ang salita ng Diyos. And glory to God po sa buhay ng ating mga pastora din. Ano po na ginamit na sa araw na po. So, at this very moment po, we will go to our next part po ng ating worship. It's all about for tithes and giving. Actually, this is random po. But thank you, Lord, dahil ito lang po yung niremind ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Panginoon, wala po akong i-share at this morning sa sa pagkakataong ito, dahil nga po random. But God is reminding me about this word. At actually, sinare ko na din po ito sa worship team. At kukontinue ko lang po. So, kayo po, syempre iba-iba po yung dealing natin sa Lord. We have our own dealing with the Lord every day. And one thing that God is always keeps reminding me about having an obedient heart. Are we having obedient heart po ba sa Panginoon? Are we faithfully following to the Lord? Lalo po sa araw-araw natin ginagawa sa ating po mga trabaho, kung ano po saan na po tayo pumupunta sa araw-araw. Are we faithfully following to the Lord? Ayun may mga question Tayo na po makakasagot doon at alawin ng Lord. Wala po kasing makakalinig sa Panginoong Diyos. So, bakit po hindi gusto mong i-share? Kasi most of us, lalo na po sa ating pumuli, most of us, we know already what we need to do. We know already yung i-share po natin ngayon. But the problem is, are we faithfully following to the Lord? Kasi po, sabi nga nung nabasa ko, yung following God is not an easy sometimes. Sabi ko, nabasa ko lang siya. Totoo po yun. May mga times na alam natin what we need to do, how to honor God. Alam na natin yung mga bagay na nun. But sometimes, nape-fail po tayo Marami pong pagkakataon na kasi we are always hindering the command of the Lord. Yung command ng Lord tayo para sa atin. Lord, hindi po wala na, ubos na. Laging ganon. Lagi tayo nagkukulang. Sabi nga, saglit pa. Sabi din, a truly blessed life comes from obeying God. Ulitin ko lang po yung sasabi niya. A truly blessed life comes from obeying God. Ayan. So, mahirap pa talaga sumunod sa Panginoong Diyos. Sa totoo lang po. But by God's grace, if we having an obedient heart, let us always coming to the Lord at hayaan natin paalisin ng Panginoon Diyos sa mga something sa ating mga puso. I-bless tayo ng Lord. Bakit gusto kong i-point out ang obedience heart? Kasi po, doon tayo na-fail. We know already what we need to do. We know already what is all about the tithes and also the offering. Sometimes, mahirap sa atin ang magbigay. Totoo po yun. Yung para sa Lord, mahirap po natin ibigay. Nag-fail po tayo lagi. But by God's grace. At Lord, gusto ko po sumunod sa inyo. Not half-hearted, not 75%, but 100% or more than 100%. Gusto ko pong sumunod sa inyo. I-bless tayo ng Lord at po yun. One thing na na-experience ko and sobrang daming times na pong na-experience ko kung paano binalik ng Lord ang mga pagpapalang yun. Sobrang pagpapala pa yung ibabalik ng Lord kung tayo po ay patuloy na lalakad ng may pagsunod sa Panginoon. Sabi nga po dito sa Deuteronomy chapter 5, verse 33, I will be reading by NIV po. Sabi po,
walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live, prosper, and prolong your days in the land that you will possess. Amen. Ano po? It is one of the promises of the Lord. Ito po yun. Ito yung promise ng Lord kay Moses. Nagdadali na siya together with the Israelites going to the promised land. Ano po? So, totoo po yun. Yung ating pagsunod sa Panginoon faithfully. Ano po? Wholeheartedly. Fully. Ano po? With trust to the Lord. Ano po? Ibabalik ng Lord yan. Nang sabi nga, siksik-liklik at maabong na pagpapala. Alam niyo po, in all your ways, in all aspect ng buhay niyo, ibabalik ng Lord yun. Sabi, Sis Kisha, hindi ko pa naranasan. But there's always a God's perfect time for everything. Ano po? God is teaching us also to be patient. I believe kung nakakaranas pa tayo ng mga rough times, nakakaranas tayo ng mga prayers natin that's been a long time that keeps praying on it. It's been a years na pinagpipray natin na alam natin, wala pa rin sinasagutan, Lord. But God is teaching us how to be patient. Ano? God is teaching. Paano ko napapaiyak? God is teaching us how to be strong. Ano po? May tinuturo ang Lord sa atin, kaya hindi pa niya binibigay. But if your heart is ready, in that blessing na ibibigay ng Lord, ipagkakaroon ng Panginoon po yan. Hindi po mahuli, hindi mauna, but it's always on time. Amen po ba? So let us honor to the Lord wholeheartedly. Let us give all due to the Lord wholeheartedly. We trust in Him. Lord, I trust in You. I know You will never leave me. You will never forsake me. Lord, I know na hindi Niyo ako pagkukulangin in every day in my life. But You will fulfill kung ano yung plan Niyo sa and purpose Niyo sa buhay ko. So let us, having trust to the Lord, step up, arise our faith. Let's arise our faith po pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi lahat tayo nagugulang. Sabi nga, in this uncertain world, only the money runs on it. But we are in this uncertain world, but we are the child of God. We are the children of God. In our world, God runs on our life. Hindi na po ang pera. Ano po, it's only, ito lang yung, ano masasabi? Ito lang yung in this world na kung saan yun yung kanilang, para mabuhay sila. So that they need money. But God, we have already the powerful God, the source of everything. Ano po, meron tayo nun, ang Lord, ang ating pong amang nasa taas. He owns everything. Ano po, kung ibibigay lamang po natin ang para sa Kanya, ibabalik ng Lord talaga na more than what we could imagine, more than what we could think. So, ngayon po, this is my encouragement about sa atin. Ano po, ang pagsunod, ang pagbigay natin ng para sa Panginoong Diyos. Let us always have our own prayer. Ano po, let us have our own communion to the Lord. Na Lord, this is for You. I will entrust to You, Father God, and I believe, and I fully trust to You, and with faith, na kayo po, Panginoon, ang magpapala sa buhay ko. So ngayon po yung encouragement ko sa bawat isa sa atin na let us give, let us honor the Lord with all our will, with all our strength, with all our resources, and the power of the Lord will come upon to our life. So yun po ang aking pong na-share today. And before we give our tithes and offering to the Lord, so let us have a prayer po. So Father God, thank You Lord once again. Panginoon, sa araw na ito, Lord God, maraming salamat Panginoon dahil tunay Lord God, Ikaw at Panginoon ay tapat. Panginoon sa aming mga buhay, Father God. Lord, thank You Lord for reminding us, Father God. Thank You Lord for teaching us, Father God. Thank You Lord for always loving us, Father God, sa mga tinuturo Niyo sa amin, Panginoon. Sometimes, Father God, we failed You, Father God,
Lord, but still you are always there to us, Father God, na patuloy niyong pinoprovide, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Father God. Lord, at this very moment, Lord God, lahat po, Panginoon, ang aming pong malilikom, Father God, ng mga salapi, Father God. Lord, patuloy namin ini-entrust to sa iyo, Father God. Lord, may it be a fruitful, Father God. May it be a blessing, Father God. May it be a useful, Father God, sa amin, especially po, Panginoon, sa amin po mga gagawin, sa gawain, Panginoon, sa simbahan, Father God, that we pray, Father God, that it may use it mightily, Father God, sa amin pong simbahan, Father God, at sa iba pa po namin mga gawain, Father God. Lord, we pray, Father God, that all the blessing, Father God, that we have right now, Lord God. You know, Father God, kung ano yung kapasidad ng aming mga buhay, Father God. You know the resources that we have, Father God. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, Lord, hayaan niyo, Panginoon, ang aming puso ay maging bukas, Father God. Handang sumunod sa inyo, Father God. Handang magtiwala sa inyo, Father God. That whatever the amount of money, Father God, that we will have, Lord God. Lord, we are always give what you for you, Father God. Lord, we are always give what's you for you, Father God. At ibibigay namin, Panginoon, ito ng wholeheartedly, Father God, sa inyong lamang, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na not by all our strength, Father God, but by your grace, Father God. Masunod namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord God. But because we know, Father God, nandoon yung pagtuturo mo niyo sa amin, Lord God. While we are obeying you, Father God, while we are walking with you, Father God, nandoon, Panginoon, na patuloy niyo kaming tinuturuan. Tinuturuan, Father God, how to manage our own resources, Father God. How to be, Father God, na mag-handle ng mga resources, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaming ito for once again for teaching us, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung mga pagpapalang ito, Father God, ay patuloy, Panginoon, na maging pagpapala din, Panginoon, sa mga nangangailangan, Father God. That's why, Lord, thank you, Lord, Father God, for today, and we keep on praying, Father God, hindi po namin nalilimot, Lord God, na patuloy yung pagpalangin, Panginoon, ang mga aming mga pinagkukunan, Panginoon, ng aming po mga resources, Lord God. Kung ito man po ay trabaho, Father God, ito man po ay mga businesses, Father God, whatever, Father God, and wherever, Father God, ang mga pinagkukunan ito, Panginoon, dalangin namin, Father God, patuloy niyong pagpalain, Father God. Hindi niyo pagkukulangin, but sa ganun, Panginoon, pupunuin niyo ng pagpapala. Panginoon, ang aming pong mga pinagkukunan, ng aming mga salapi, ng aming pong mga resources, Lord God. That's why, Father God, thank you, Lord, Father God, for today. Thank you, Lord, for your word, Father God. And thank you, Lord, Father God, sa gagawin niyo pa po, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Sister Bea? Good morning. Tunay nga na mahirap sumunod. Mahirap maging follower ni Jesus Christ. But isa kong maalala sa atin, pag lumapit lang po tayo sa Panginoon na may pagpakumbaba, ibubuhos niya yung kanyang biyaya sa ating kahinaan. Ito po ay ang grace ng Panginoon na nakalaan po sa atin. Amen po. My heart is full. My mind is on purpose. I see the things you do. As great things I have done. In all you gently bring me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times you will pick me up, and I can confess
times you will be when I keep on letting you. Come on, church. And each time I will fall short of your glory, I found forgiveness. And you answer, my child, I love you. And as long as you seek my face and walk in the path, all I need is sufficient grace. You are sufficient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace reveals. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you and giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down. Yet each time I will fall short of your glory, how far would forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. As long as you seek my face, you will in the power of my daily sufficient grace. Amen po.